Opo, kila Kuya Ruel po kasi kundi po dahil sa kanila, hindi rin naman po kami makikilala sa social media. Sa ano po yan, sa mga tao po na talaga pong sumuporta po at nagmamahal po sa amin. Tsaka po talagang yung mga tao pong ano po, talagang tinulungan po talaga kami makabangon po. Ayun. Is po, sa matugtog po siguro. Tapos po, may nagpunta po sa bahay namin na vlogger po. Naghahanap daw po sila ng parang tutulungan. Si Lolo po yung natanungan po nila. Okay. Opo. Tapos, doon na po nag-start. Pinuntahan po nila yung bahay po namin. Tapos, in-interview po sila Lolo. Tapos yun po. Sila Kuya Ruel na nga po yun. Tapos, doon na po nag-start. Hanggang sa na-interview po sila Lolo, tapos nakita po ako ni Kuya Ruel, na-vlog niya din po ako dun sa ano po niya. At siguro po may mga tao pong natuwa po sa akin, ganun. Tapos po, na ano po ako, parang, hindi po, ano ni Kuya Ruel kaya inano po niya kami kay Kuya Rab. Ini-refer Opo, in-refer po kay Kuya Rab. Opo. And then the rest is history na. Kumbaga, yun yung nangyari. Hello guys, what's up once again? So ito na naman ang Sausawerang Pobre. So ito, tayo makikisaw-saw sa muli dahil tayo may nasilip na sasawsawan. So ito na nga guys, so itong napanood ko kanina na interview, so matagal na to nawala, 'di ba? So nung nawala siya, syempre, di ko alam kung sa iba is alam na nila yung dahilan, alam na nila yung rason, pero ako talaga is blanco kung ano yung dahilan at talagang nagkaroon ako ng tanong sa isip ko na hindi nasagot. So kanina nasagot kasi nagtanong tayo kung ano yung dahilan kung bakit siya nawala at nasagot naman niya yung tanong. So, siyempre ako wala naman akong ano doon, wala akong ibang ibig sabihin kung bakit may gusto akong malaman. Siyempre, it's normal kasi siyempre ang daming naglabasan, ang mga kwento-kwento, siyempre wala naman tayong personal knowledge. Kundi, yun, ang makinig doon sa mga sabi-sabi ng iba. Ganito ang sabi ng iba, ganyan yung sabi ng iba. 'Di ba siyempre pag wala kang malinaw na natatanggap na dahilan, so wala tayong choice kundi ang makinig doon sa sabi-sabi ng iba, 'di ba? Ngayon, kung mali man yung nasasagap natin ng mga impormasyon, so wala tayong magagawa. Kasi wala naman silang paliwanag at walang nagmumula sa kanila na totoong sagot. E di, kung mali nga yung mga spekulasyon ng iba, so yun talaga ang paniniwalaan natin. Kasi yun ang naririnig natin, di ba? So, dapat, kung ayaw ng mga may masasabi, o dapat nag-i-explain, pero wala naman tayong magagawa kung ayaw mag-explain, di ba? So, sino ba naman tayo para mag-expect ng explanation? Lahat naman ay may karapatan magdesisyon para sa sarili kung gusto magpatuloy or hindi. Pero tayo nga, dahil syempre, alam naman natin na, di ba, sumusuporta tayo sa adhikain ng Kalingap. So, andun tayo na lahat ng bagay na alam natin na makakabuti, isinusuportahan natin yun. So, isa siya sa hinangaan natin, di ba, inabangan, minahal, pinagpuyatan. Kasi syempre inaabangan natin yung mga bawat eksena ng love team. So, ito na nga guys, yung babaeng, kung tutuusin, napakaganda niya, di ba? So, si Erica. Isa siya sa hinangaan natin ng beauty. So, isa siya sa minahal natin, sinuportahan, di ba? Kaso nga lang, bigla na lang na nawala, naputol yung love team na yun. So, syempre, nung nawala, nandun talaga na magtatanong tayo bakit. O, syempre, ang dami ng mga naglabasan o ano-anong kwento, no? So, simula nung wala na talaga akong napapanood ng mga video niya. So, although nag-aabang din talaga ako, parang gusto mo din malaman kumusta na siya, ano na yung sitwasyon nila, di ba? So, ito nga kanina, nagkaroon nga ako ng opportunity na mapanood at nakapagtanong. So, ito na yung naging sagot niya doon sa tanong ko. Panoorin natin, guys. Tanong si Sir, si Ma'am Nance Vlog, anong reason pala, bakit ka daw umalis sa Kalingap?
Ang reason ko po bakit po ako umalis doon ay, yun na nga po, na-depress na nga po. Nakaka-depress po talaga. Grabe po ang toxic po ng mga tao po sa ano po ng Kalingap. Grabe po. Tapos, isa pa po is, never pa po kasi ako nagkaroon po ng kaaway. Tapos, never pa rin po ako nakakatanggap ng masasakit na salita. Kaya parang hindi po ako sanay na pagbubukas ko po ng social media, may nakikita po ako na hindi po magandang words against po sa akin, mga ganun po. Yung ganun po. Tsaka, tumigil din po kasi ako dun kasi po gusto ko po mag-focus po sa pag-aaral ko po talaga. Ayoko po ng mga love team po, ganun. Kasi Okay, po, sa simula ba, kumbaga, paano ka naman napapayag kung ayaw mo nung love team that time? that time po kasi, nung una po kasi, akala ko po kasi hindi po. So, yun na nga guys, 'di ba? So, yun ang tanong ko. Ako ang nagtanong noon na ano yung dahilan kung bakit umalis. So, gusto ko mabigyan ng kasagutan. Kasi nga talaga is, tanong ko talaga yan. No? Kasi simula nga talaga noon is, parang yung tanong na yan is hindi nasagot sa akin. No? Parang na ano na lang, bigla na lang nawala. Siyempre, hindi nasasagot. Di parang lagi kang nag-iisip. Hindi naman sa pinag-aaksayahan mo ng oras malaman kung anong totoo. Pero syempre nga, dahil tagahanga tayo, minsan is hindi maiwasan na minsan mapapatanong ka talaga ano yung dahilan, ano yung rason. So at least ngayon nalinawan na ako kung ano yung dahilan niya. Yun nga na ang sabi nga niya is gusto niya mag-focus sa pag-aaral at ayaw niya ng love team, 'di ba? So yun yung mga sinabi niya. So ang point ko naman doon is wala naman masama kasi yung mga kalingap naman is nakakaintindi naman ang mga yan at kung ginagawa man yung love team is alam naman natin yung main reason, nagpapaaral sa kanila, nagpapabahay. So malaking tulong yun. Kumbaga, minsan kasi ang ibang tao lang naman minsan ang medyo makikitid ang utak na parang ang mga bagay na yan is binibigyan nila ng mga kahulugan. So, para sa akin naman is para din naman sa kanila yon, di ba? So, ngayon kung ayaw nila is wala naman magagawa. At least, nagtutulungan, di ba? Tumutulong, natutulungan din. So, para sa akin, hindi yun big deal. Pero kung hindi nga masaya, walang problema. 'Di ba? Sabihin kung talagang hindi masaya, no? But anyway, wala na yon. Past is past. Tapos na, kumbaga, syempre, ako lang naman is, kahit pa paano, nasagot na yung tanong ko na hindi ko na kailangan magtanong. Hindi ko na kailangan mag-isip pa ng mga ganyang ano kasi tapos na nasagot na. So, yun lang naman ang importante doon. So, at least ngayon nakita natin na masaya siya, maayos naman yung buhay at may mga dahilan naman talaga siya, may mga rason naman talaga siya na hindi naman natin pwede kontrahin yun kasi personal niya na buhay yan. Siya yung nakakaalam kung ano yung ikakamabuti ng buhay niya, ikakasaya niya. So, siyang may hawak, siyang may control. Kaya wala na tayong ano doon, wala na tayong dapat pa sabihin or hindi dapat siya i-bash. Kasi hindi naman talaga kailangan na i-bash. Kumbaga tapos na yon. So, naka-move on na ang lahat, tanggap na ang lahat. So, ang akin lang naman is, syempre, napanood ko lang kanina na interview. At yun nga, so personally nga tayo nagtanong at nagkaroon ng kasagutan. So, at least na-clear na sa akin yung lahat. Ang importante doon is naging maayos siya, nagpatuloy sa pag-aaral, 'di ba? So, yun guys. Kahit papaano, naging malinaw. So, naging malinaw sa akin ang lahat. Kasi nga, syempre, bawat ano naman is kailangan natin irespeto, no? So, syempre, mga tagahanga tayo. Kasi kung tutuusin, malaki din ang parte natin sa buhay nila. Kasi, kung hindi naman natin susuportahan yung mga videos nila is wala naman yon. So, kaya siguro kahit papaano may karapatan naman tayo, no, na makialam minsan, alamin. Kasi isa tayo sa humahanga, no. So, kahit papaano pag minahal natin yung isang tao na sinusuportahan natin, nasasaktan tayo, 'di ba? So, guys, kung gusto niyo mapanood yung ano, yung full video, so, kung gusto lang malaman yung kwento, so, yun, panoorin nyo dyan sa, sa napanood ko kanina kay Jewel Salcedo yata yan, no?
So, doon lang naman ako naging interesado at in fairness naman kay Erica naman, so maayos naman siya ngayon. So, parang tuloy-tuloy naman ang paglago ng buhay. Pero at least ang importante naman doon is na-appreciate naman niya na kina Dodong Robel, siya nag-umpisa. So, 'di ba? So, hindi na natin kailangan ng marami pang doon kwento. So, ang akin lang naman is kahit papaano nakita natin na naging maayos naman siya kasi yun lang din naman ang purpose ng mga kalingap noon, tulungan siya na mabago yung buhay kasi nga 'di ba syempre natagpuan sila na wala at yun nga nandoon nga yung buong kwento ng buhay niya. So kung gusto nyo alamin, kung interesado pa kayo alamin, pero sa akin lang naman is importante doon is natanong, ibig sabihin natanong ko kung ano yung dahilan. So sapat-sapat na yun sa akin na paliwanag. At nakita ko naman talaga na masaya na siya ngayon. Maayos naman ang takbo ng buhay niya. Nag-aaral. So, at least, sabi naman niya na kung hindi naman nga kina Dudong Ruel is hindi naman sila makikilala sa social media, 'di ba? So, malaking parte pa rin talaga ang kalingap kung ano yung narating niya ngayon. So, yun lang naman ang importante doon. Although, hindi naman sinasabi na pag tumutulong yung isang tao is parang sinusumbat mo yun. Hindi yung panunumbat. Siyempre, di ba? Ang importante naman talaga doon, kahit pa paano alam mo, yung mga taong tumulong sa'yo, huwag mong tatalikuran. Kasi yun lang naman ang masaklap lang kasi doon ang iba. After mo natulungan ni hindi malang na-appreciate, ni hindi malang naalala, ni hindi malang nagpasalamat, naging masama pa. Minsan nakakasakit ng damdamin yun. Kasi ang dami naman mga witness, ang dami nating mga witness, ang dami natin nakapanood. Kaya syempre minsan hindi tayo makakapayag ng ganun kasi alam naman natin yung totoo, 'di ba? So, napakasimpleng bagay lang yan na hindi yan kabigatan na hinihingi. Although hindi naman nga talaga hinihingi ng kalingap na pasalamatan sila. Tayo ng mga viewers, 'di ba? So tayo ang medyo masyadong mga demanding, no? So normal naman kasi lahat tayo parte, 'di ba? Viewers party tayo. Kasi isa tayo sa sumusuporta, isa tayo sa nanonood, no? Kaya yung marunong ka lang din magpasalamat at lumingin kung paano ka nag-umpisa, sapat-sapat na 'yon. Masaya na tayo doon. 'Di ba? Wag naman yung pagkatapos mong tulungan, sisiraan mo pa, papabakbakan mo pa, na parang hindi ka naging parte ng buhay nila. Hindi mo alam, lingunin kung bakit ka ngayon may ganyang buhay. Yun ang masaklap kasi doon, 'di ba? Wag kung halimbawa, di mo man kaya talaga i-appreciate at sa tingin mo talaga wala sa yung naitulong, o di sige sabihin na natin na gano'n na nga, okay. Pero wag mo nang siraan. Wag ka nang magsalita ng laban doon sa tao na yun. Kasi kahit pa paano masakit yun. Yun lang naman ang atin, di ba? Kasi syempre, mahal natin yung kalingap. Mahal natin yung adhikain nila. Hindi naman natin sinasabi na puro sila tama. Lagi silang tama. Di ba? So, wala naman nag-aangkin na ang lahat dito ay perfect. Di ba? Pero, at least kahit pa paano, pasalamatan, i-appreciate. No? Yung ipaalam mo sa kanila or sa mga tao na nang dahil sa kanila kaya ako nagkaganito, hindi mo yun kawalan. Para sa akin, walang mawawala sa'yo. Kahit mayaman ka, kahit piso, hindi ka mababawasan. Kung sakaling ganun ka magpasalamat, ganun mo lingunin ang tumulong sa'yo at kung saan ka nagsimula. Iwan ko ba sa iba kung bakit parang ang bigat-bigat bigkasin ng pagpapasalamat or sabihin na kung ano yung narating ko ngayon dahil sa kanila, sila yung nag-umpisa. Iwan ko ba sa iba kung bakit parang ang bigat-bigat sa puso nila bigkasin yung ganung bagay. Isamantalang kahit hindi naman sabihin, ang dami naman witness, ang dami naman nakapanood. 'Di ba? So minsan doon lang talaga nagkakaproblema, no? So alam nyo, pag nasa social media kasi wala naman tayong magagawa diyan sa mga nambabash kasi hindi naman natin makokontrol yung utak nila, 'di ba? May kanya-kanya tayo utak. So minsan nasa pagtanggap na lang natin 'yun at kung paano i-manage, kung paano i-handle. Kasi ang lahat nga is may karapatan, malaya. 'Di ba? So malaya ang lahat dito. So ang importante na lang doon ikaw mag-adjust sa sarili mo. Ngayon,
kung ayaw talaga mabash, sabi nga, hindi dapat wala sa social media. Pero yun nga, ang buhay ni Erica ngayon, so parang pinuntahan ko din yung bago niyang vlog, so parang may YouTube na rin siya. Tapos, yun nga, kahit pa paano masaya ako. Kasi ang importante lang naman talaga doon is yung mabago yung buhay, matulungan. Kasi yun lang naman ang adhikain at yun lang naman ang purpose sa kanila noon kung bakit tinutulungan, di ba? Wala naman ibang hangad kundi ang matulungan mabago ang buhay. Ngayon kung ayaw mo mabago ang buhay mo, wala namang problema doon. 'Di ba? So ang pagtulong naman is ino-offer 'yan. Ngayon kung ayaw nyo tanggapin ang tulong, so wala naman sigurong mawawala, 'di ba? So ang importante na lang doon, magpasalamat kung natulungan kasi hindi naman mahirap bigkasin ang pasasalamat at pag-appreciate sa mga taong nandyan noong mga panahong walang-wala ka. So, syempre tayo ng mga viewers na sumusuporta sa Kalingap. So, isa tayo sa nasasaktan kung alam natin nasasaktan din sila, no? So, kasi alam naman natin kung ano yung totoong adhikain nila. So, at least ngayon, tapos na yun, wala na siya, nakamove on na ang lahat. So, hindi naman ibig sabihin na binabalik ko ito. At least nagkaroon lang ng sagot ang tanong ko noon. So, ngayon, nagkaroon na ng linaw at sagot kasi ako na mismo yung nagtanong. So, yun lang guys. Thank you for watching.